Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Napanood ko po ang statement ni Attorney Cristina Conti regarding po sa mga sangkot sa EJK sa Davao at sa pagkakakulong ni Rodrigo Duterte. Narinig ko po sa kanilang usapan ni Christian Esguerra na yung ating tinatawag na the fact, no? At dito nga po yung napag-alaman natin, no? Ang yung fact first ni Christian, no? At napakaganda ng kanilang natalakay. At diyan natin nalaman na hindi nga po pwede na si Sara Duterte ay makaligtas sa pagkakasangkot sa EJK ng kanyang ama doon sa Davao sapagkat isa siya sa itinuturo ng testigo na si Las Cañas. Ano po? At si Las Cañas po ay isa sa tauhan ni Duterte na naaatasan na pumatay at magpapatay. Ano po? So, si Sara Duterte po ay mayor noon sa kanilang lugar. Kung kaya't ang bawat hakbang, ang bawat pangyayari, ang bawat pagpatay o anumang mga kriminalidad sa kanilang lugar sa Davao ay hindi makakalampas sa isang mayor. Ang nangyari po dito, no, ay tila baga kinonsinte ni Sara Duterte ang mga pagpatay na ginawa ng kanyang ama. At tila baga ito ay isang pakikiisa, no? Yan po ang aking opinyon. Yan po ang aking pananaw dito. Ang nabanggit nga lang po ni Attorney Cristina Conti ay hindi po pwede nga na maging imposibleng siya ay hindi kasama, no? At sa nangyayari pong ito na nakikitahan natin si Sara Duterte ng pagka-war freak na, no? Akin pong pananaw dito is si Sara Duterte po ay naghahanap na ng damay. Naghahanap na ng damay si Sara Duterte kung kaya lahat ng kinagagalitan niya ng mga kasama niyang politiko ay pinagwawalaan niya na, binabastos niya na, winawalang respeto niya na, at dahil hindi pa naman siya natatanggal bilang Vice President, patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihang ito sa pagmamanipula ng mga kandidasi ng mga kandidato, no? At sa mga nagsabi ng katotohanan na mga politikong kasamahan niya ay talagang dinudurog niya ngayon sa mga paninira, sa mga pagsasalita ng walang kapararakan, mga kabastusan. Damang-dama ko po si Sara Duterte na tila wala ng pag-asa sa kanyang sarili. Nadadama ko po si Sara Duterte na para bagang sinabi niya na, total, makukulong din lang ako, damay-damay na tayo. Total, aarestuhin din lang naman ako ng ICC o ng Interpol. Pues, damay-damay na tayo. Pero peperwisyuhin ko na kayo hanggat ako'y nakaupo bilang Vice President. Parang ganun po yung lumalabas sa mga pangyayari sa ginagawa ni Sara Duterte. Mga kapatid, kapwa Pilipino natin si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. Paano naman tayo makakaramdam ng awa kahit tayo ay naiisip natin na nakakaawa? Hindi po siya naawa sa mga pinagpapatay ng kanyang ama at ng kanilang mga alipores. Hindi po nila naisip na ang lahat ay may hangganan. Hindi po nila naisip na ang lahat ay may katapusan.
At dito magtatapos ang kanilang mga sobrang paggamit ng kapangyarihan. Hindi po porke ikaw ay nakaupo, Sara Duterte, sa gobyerno, at ikaw ay isang politiko, ikaw ay isang pribadong tao, lahat ng kaya niyong gawin ay magagawa niyo. Ang lahat ng tao ay may kakayahan. May kakayahan kang pumatay, may kakayahan namang magreklamo ang mga pinatay. Alam mo, Sara, ang pinaka-the best mong magagawa, mag-resign ka bilang presidente. Huwag mo na intayin ang impeachment mo dahil kahit mag-resign ka, i-impeach ka pa rin at sigurado na talagang mai-impeach ka sa lahat ng ginawa mo. Kinalaban mo si Chua, kinalaban mo si Abante, kinalaban mo ang lahat ng mga matitino. Tinuruan mo ang iyong mga alipores na magsinungaling. Tinuruan mo ang mga alipores mo na gumawa ng kahayupan. Tinuruan mo ang mga inosenteng tao ng mga kabastusan at kawalang respeto sa kapwa. Kung ako sa iyo, Sara, pinaka-the best mong magagawa, ineng, umalis ka na dito sa bansa or sumuko ka na lang sa ICC para mabawasan. Confess mo lahat sa ICC ang nangyari para kahit papaano mabawasan ang magiging hatol sa iyo kung sakali. Ikaw nga ay panghuli sa listahan at ang mga nauna ay sina Bato de la Rosa, sina Bongo at sina Aguirre, pati na sina Albayalde. No? Sa totoo lang, malayo ang mararating ng investigasyon at aabot na sa iyo. Alam mo, Sara, habang may panahon pa at hindi ka pa isinasalang at hindi ka pa dinadampot ng ICC, kusa ka nang sumuko. No? Alam mo kasi na talagang ikaw ay dadamputin. Kaya unang-una, nagmadali ka nang umuwi ng Pilipinas. Nag-iwan ka na lang, nagbilin ka na lang ng mga kung ano-anong gagawin. Si Harry Roque mo, na numero 1 walang hiya. Hayun, walang bail ang kaso sa kanya sa pagiging human trafficking. Sa kanyang pogo na kinasangkutan. Marami kayo na dapat ipahinga na. Ipahinga nyo na ang kawalanghiyaan sa bayan. Gawin mo na ang tama habang ikaw ay may panahon pa. Bata ka pa, pwede ka pang magsisi, pwede ka pang humingi ng tawad, pwedeng ang kapalit ng hihingin mong kapatawaran ay huwag ka nang umupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kalimutan nyo na kayo naging mayor dahil ang naging bahid ng pagiging mayor mo ay madugo. No? Makasalanan, no? Kalimutan mo na ang tatay mo'y naging presidente. Dahil nung presidente ang tatay mo, naghasik lahat ng kahayupan sa bayan. Inilubog ang bansang Pilipinas, pinagpapatay ang kapwa Pilipino. Naghasik ng kasinungalingan, no? Nilubog sa kahirapan sa pandemic ang mga mamamayang Pilipino. Iniwanan ng sangkatutak na utang na hindi nalaman kung saan nyo dinala. Ibinigay nyo ang Pilipinas sa China at eto na. Kami ngayon ang namumroblema. Kami ngayon ang apektado. Kaming mga mamamayang Pilipino ang nagpapasan ng lahat ng kawalanghiyaan na iniwan ng tatay mo. At ngayon, ikaw ang iyong ipinamamana sa bansa ay kahihiyan at kawalang respeto. Tama na, Sara. Tama na. Tama na, yan ang advice ko sa'yo. Yan ang request ko sa'yo. Bilang simpleng mamamayan, tumigil ka na. Tumigil ka na sa pang-aaway. Tumigil ka na sa pagwawalang hiya. Tumigil ka na sa paggawa ng mga kahihiyan. Tumigil ka na sa pagbatikos, sa pagmumura, sa kung ano-anong pagbabanta, sa mga paghiling mo ng kamatayan ng mga kapwa mo. Politiko. Alam mo sila, may pag-asa pa sila na makagawa ng tama sa bayan. Pero hinihiling mo na sana mamatay na sila. No? Kung ano-anong kapulastugan. Isang babae ka na naturingan. Pilipina ka na naturingan.
Pero napakawalang hiya mo, Sara. Tama na. Sumuko ka na. Whether you like it or not, ikaw ay mai-impeach at ikaw ay dadamputin ng ICC. Dadamputin ka ng Interpol, ihaharap ka't isasalang sa investigasyon. Ayaw mo man o hindi, ang testigo nyo, ang testigo ng mga pinagpapatay nyo ay kaalyado nyo rin. Kaya wala kayong magagawa.